Okay, so magandang umaga po sa bawat isa. Jesus Christ is a Bible school alone. At tayong kanyang mga anak, kaya po iniwanan tayo ng kanyang mga salita, para sa ating kaunawaan at kaalaman. Huwag niyo pong kalilimutan yon. Kung maaari nga, nababasa talaga natin ang Bible from Genesis to Revelation. Kasi malaking tulong po yon. Huwag natin pong panghinayangan na bigyan ng panahon at oras. Kasi nga po, yun po ay espiritual. Ang salita po ng Diyos ay espiritu na ang pinalalakas po noon ay yung ating taong panloob, which is yun po yung sa journey ng ating pag-aaral, nakikita natin na yun ang pinakamahalaga kung bakit tayo po ay nasa bagong tipan dahil yung lumang tipan, tinapos na niya po yun. Yun po, yung unang mundo ng pananampalataya, yung Old Covenant system, Old Covenant world, ay tinapos ni Jesus. Si Christ po yung hangganan. Kaya po yung the best way ng interpretation ng Bible ay yung rightly dividing the word. Di ba? Nauunawaan natin ngayon yun. Na sa New Covenant ay more on spiritual kasi heavenly, eternal. Alam niyo po ang Panginoon, mapapansin ninyo, una yung Old Testament, tapos sa New Testament, yung lagi niyang ibinibigay na the best, yung panghuli. Ganun ang way ng Diyos. Bagaman yung pang-physical, which is yung sa Old Covenant ng mga Hudyo, is focus sa physical, pero nung dumating siya, ang dinaladala niya talaga po ay spiritual. Opo. Kaya hindi po siya agad naintindihan ng mga Hudyo dahil ang mindset nila puro sa physical blessings. Yun ang expectation po nila. Kaya sana, itong kagandahan ng ating pag-aaral, ang hirap talaga, buti nakalaya tayo, na yung sistema ng Old Covenant ay daladala pa rin dati ng una. At majority sa marami ngayon ay ganun pa rin. Focus palagi more on sa physical. Pero sabi naman ng Panginoon, pag inuna nyo talaga yung aking kaharian, which is spiritual, huwag kayong mag-alala sa pangangailangang physical. Idadagdag naman yan ng Diyos. At ganun naman yung natutuklasan natin sa ating pag-aaral, na kapag naunawaan mo na ikaw ay pag-aari na ng Diyos, tayo ang bukid ng Panginoon, tayo ang building ng Panginoon, di ba? Tayo ang bagong bansa ng Panginoon. Pag naunawaan mo yon, di pag-aari ka ng Diyos, hawak niya yung lahat ng bagay, He uphold all things, di ba? Kontrolado niya lahat ng bagay. So hindi tayo dapat masyado mag-worry, bagaman may mga problema at pagsubok na dumarating sa buhay sa physical. Hindi tayo dapat masyado mag-worry kasi hawak niya yung ating buhay. Tayo po ay kanya, pag-aari niya, bayan niya, bukid niya. So yun po yung napakaganda na dapat magliwanaw po sa ating isipan. Kaya yung Old Covenant system, sana mabago na yung ating isipan. Tayo po ay nasa New Covenant, which is spiritual. Akala kasi ng iba, ayaw nang pahalagahan yung laman, puro lang na lang sa spiritual. No, hindi naintindihan. Para na rin yung sinasabi nila, license to sin. Di rin nila naiintindihan. Ganito rin yon. Mas lalong napakaganda nung naunawaan natin yung kaharian na dala ng Panginoong Jesus na dala-dala niya talaga mismo ay spiritual, heavenly. Akala kasi ng iba pa, parang pababayaan na natin yung physical. Di Lalo kang magiging inspired mabuhay sa lupang ito. Lalo kang magiging matapang na harapin anuman yung mga challenges. Kasi, nakita mo yung kakumpletuhan na meron tayo. Di ba sabi ng Bible, in Him you are complete. Ang una niyang kinumpleto, yung ating spirit, yung ating taong panloob. Paano makukumpleto yon? Yun ang journey natin. Habang nag-aaral ka, yun ang purpose ng paglago. Yung kakumpletuhan ng ginawa ni Jesus, yung kagandahan ng kabuuan ng ginawa ni Jesus, yung kanyang biyaya,
unti-unti nating nauunawaan at natutuklasan habang nagtatagal. Di ba? Yun ang dahilan kung bakit kailangang mag-aral. Hindi yung parang pagalingan, maraming alam na talata. Hindi po ganon. Ang makikinabang, ikaw, yung kapuspusan, yung doon nakapaloob yung kapuspusan ni Kristo, yung kabuuan ng pagkakilala natin sa kapuspusan ng Diyos, nasa iyo, sa iyong isipan, through the Word, through the Scripture. That's why hindi natin dapat panghinayangan at bigyan ng katamarang para bang panghinayangan na, ang dami ko pang gagawin eh. Paano yan? Marami akong aasikasuhin eh. Sipin ninyo. Yun ang mas mahalaga. Yun ang mas may value ngayon. At ang ina-assure naman ng Panginoon sa atin, pag inuna mo yan, yung physical, wag mong alalahanin. Kasi hawak din niya yan. Lalo nang maunawaan natin na wala tayong dapat ipag-alala. Magtrabaho ka, maghanap buhay ka, magnegosyo ka. Pero hindi ka nakikipag-contest, iba. Wag mong, dito, hindi mo naiisipin yung parang naiiwan yata ako. Hindi. Sapat ang biyaya ng Diyos. Amen po ba? Okay. So ngayon pong umaga, patuloy po tayong merong mga kapatid, kabataan, mga magulang na atin pong tinitrain sa pag-exhort, pag-salita, sapagkat darating ang araw, makikita nila ang kapakinabangan noong ikaw ay natututong mag-share sapagkat kailangan talagang ituloy lang ang paghahayag ng mabuting balita. Ito yung trabaho natin. Yung good news ay ating ihayag. At sabi ni Pablo, hindi natin dapat ikahiya. Okay, so ngayon, tawagan ko po din ng isang kabataan. Masabi natin isa na siyang tagumpay sa larangan ng profesyon at patuloy nating isama sa prayer ang kabataang ito na naniniwala ako na patuloy din siyang gagamitin ng Panginoon. Tinatawagan ko na po si Sister Lori May Breva. Hello po, good morning po. Salamat po sa inyong lahat at naririto po tayo para makapakinig ulit ng masishare ko po na ginawa ng Panginoon sa aking buhay. First time ko po kasi itong magsasalita ng ganito, so medyo kinakabahan po. So, muli ako po si Lori May Breva and magsishare lang po ako ng aking experience dito sa ating bahay-sambahan at sa pagiging isang Kristiyano po. So, ako po ay nasa profession ng architecture. So, arkitektura po. So, isa po sa mga kataga na malimit sa architecture is yung improving the quality of life. So, ano po ba yun? Isa po yun sa mga goal namin kapag gumagawa ng buildings, kapag nagde-design ng mga malls, ng school, ng bahay. Gusto namin na yung gagamit ng mga buildings na tinatayo namin is nasisiyahan sila dun sa mga buildings na yun, sa physical characteristics ng buildings na yun. So, dahil doon, nai-improve yung quality ng life nila. So, physical, mental, financial, emotional, personal, at mga professional aspeto ng buhay nila, nasisiyahan sila. So, tayo, as Christians, gusto din natin na ma-improve yung quality of life natin. Di ba po ba? So, gusto natin na yung overall well-being natin, yung happiness natin bilang mga Kristiyano, nasa sa atin parate, di ba? Although merong mga panahon na hindi man masaya, pero alam natin at certain tayo, sigurado tayo na meron tayong kasiguraduhan at meron tayong kasiyahan kapag nasa Diyos tayo. Amen po ba? So, paano ba natin masisigurado na yung happiness natin nandyan parate? Yung kasiguraduhan na ang Panginoon ay nasa atin parate. So, masisigurado natin yon kapag alam natin at certain tayo dun sa relationship natin sa Panginoon. Tama po? Kapag sigurado tayo na hindi nawawala sa atin yung identity ng Panginoon. So, basahin po natin yung 1 Corinthians chapter 6, verse 17. But he that is joined unto the Lord is one spirit. So yun po, Ephesians 1:13. Okay. In whom you also trusted after that you heard of the word of truth, the gospel of your salvation, in whom also after that you believe, you
you were sealed with the Holy Spirit of promise. And last po is yung Galatians 2:20. Ako'y napako sa krus kasama ni Kristo, at hindi na ako ang nabubuhay, kundi si Kristo na ang nabubuhay sa akin. At ang buhay na ikinabubuhay ko sa pananampalataya, ang pananampalataya na ito'y sa anak ng Diyos na sa akin ay umibig at ibinigay ang kanyang sarili dahil sa akin. So, ayan, maliwanag na po na tayo ay iisa sa Diyos at siya na po ang nabubuhay sa atin. Amen po ba? So, ito po yung identity natin. Ito yung dapat panghawakan at paniwalaan natin. At ito yung dala-dala sana natin para sa pang-araw-araw nating inspirasyon. So, ito rin po yung naging inspirasyon ko while being while being attender before, and ngayon nakakatulong na rin po ako sa bahay sambahan. So, natatandaan niyo pa po ba na ako nandun lang ko sa likuran. Nakaupo lang po ako nun dati dun sa likuran. And for almost 2 years po ata yun, no? So, after magsalita ni pastor, tatakbo na agad kami sa labas. So, tapos tinataguan po namin yung mga ibang kabataan. Sorry na po. So, ayun. And then dumating po yung pandemic. So, dumating yung pandemic. Kung natatandaan ko po, December 2022 po yung nagkaroon ako ng biggest decision sa buhay ko. Kasi natatandaan ko na po ito, lagi ako nakakapakinig, laging tumatama sa akin sa isipan tsaka sa puso ko na ito na yung identity ko eh. So, nagkaroon ng breakthrough, nagkaroon ng change of heart, nagkaroon ng bagong pag-iisip habang nakikinig lang din ako. At hindi rin natin dapat sabihin na walang saysay yung pakikinig na ganyan. Tandaan po natin na habang nakikinig tayo, nagpuput si Lord ng seed sa puso natin. At yung seed na yon unti-unti yung nag-grow. So, from dati na nakaupo lang po ako doon sa likod, nag-decide ako nung pandemic nga po, no? So, nawalan po tayo ng physical church noon and nagkaroon ng online. And nagkaroon din po ng online fellowship yung mga kabataan. And lagi po akong inaayan ng mga kabataan na sumali. And doon una, siyempre, hesitant pa po ako kasi sa physical nga, hindi ako makasali, tapos sa online pa kaya. Pero binago ko po yung isip ko. What if sumali ako sa online, tapos alam ko sa susunod, medyo magagaan na yung pagkahiya ko pag nakita ko sila sa personal. So, yun yung isang decision na masasabi kong biggest decision sa buhay ko. Kasi doon din nagsimula na medyo naging maginhawa yung pakiramdam ko. Yung parang hindi na po ako nahihiya na makasalumuha sa ibang kabataan. So, nagpapasalamat din ako sa mga kabataan, shout out, na patuloy po na nag-chat sa akin and nag-invite parate sa akin every Friday po ata yung Friday night. And salamat dahil sa inyo, isa rin kayo sa ginamit ng Panginoon para magpatuloy ako sa simbahang ito at magpatuloy din ako na manumbalik sa pananambahan sa Panginoon. So, ayun, nagsimula yung online fellowship, tumagal din siya ng, hindi ko po alam kung gaano katagal, pero matagal din po siya. So, every week po yun. And then, nung bumabalik-balik na po sa simbahan, nagkakaroon na po ng circles, di ba? So, ayun, medyo lumuluwag na yung pakiramdam ko. Hindi na sarado yung puso at saka isip ko na sumali sa mga kabataan. Minsan nga, sabi ko sa mga kabataan po na, dati, lagi kong pinapauna si mama na umapak dito sa simbahan kasi sa sobrang nahihiya po ako. Pero nagkaroon din ng time na na-realize ko na sila mama nauna nagsi-CR, tapos ako, nauuna na akong pumasok. So parang nakikita ko din po yung changes sa akin na from dati, sobrang mahiyain ako, sobrang nandun lang ako sa likod ng nanay ko. Pero naglalaon yun na ikaw din, pinapakita ni Lord na wala kang dapat ikahiya. Wala kang dapat ikatakot. Wala kang dapat itago sa iba. So, ayun, nagkaroon din ng kaliwanagan sa aking isip. Nagkaroon ng nag-open yung hearts ko na matutunan yung mga bago. Kasi dati sobrang saradong-sarado po ito.
So, ayun. So, ayun po yung isang biggest decision nga po na masasabi kong masayang-masaya ako na nangyari sa buhay ko. At dahil doon, dahil sa kaliwanagan na iyon, mas lumiwanag din yung paningin ko para makita yung mga napakaraming blessings pa ng Panginoon sa buhay ko. So, alam niyo po na sa buhay natin, nandito na po yung blessings ni Lord, di ba po ba? So, nandito na lahat ng blessings ng Panginoon. Pero, wag natin ding aalisin sa isip na habang nandyan na lahat ng blessings ng Panginoon, hinahanda pa rin niya tayo sa mga blessings pang paparating. Kasi, alam niya na gusto niya na yung blessings na paparating sa atin, matanggap natin yon ng tama yung character din natin, na tama yung pag-iisip natin. Baka kasi lahat ng blessings nandyan na pero hindi lang natin naiintindihan na, ito na pala yung pinagpipray ko, no? So, kung hindi natin makita din yung blessings na yon, tandaan natin na hinahanda din tayo ng Panginoon. Hinahanda yung character natin, yung pag-iisip natin, yung way natin sa pag-decision. So, hinahanda yan ng Panginoon. Ini-improve yan sa atin. Kaya pagdating ng blessings, tanggapin natin ng buong buo at masayang-masaya. So, ayun nga po. Masaya ako na nakabalik sa pananambahan sa Panginoon at masaya din ako na lumiwanag yung purpose ng buhay ko dito. Dahil alam natin na ang purpose ng buhay na natin ngayon, na nabubuhay tayo sa lupang ngayon, is yung lawak ng pag-ibig ng Panginoon sa atin sa pamamagitan ng kanyang mabuting balita. So, sobrang lalawak pa po yung pag-ibig niya, pag-ibig ni Lord sa atin. At may mga times nga na magfe-fail tayo, may mga times na yung mga challenges nandyan, hindi natin maayos yung behavior natin towards that. Pero tandaan natin na nandun pa rin yung fuel natin to continue. Bakit? Kasi tayo ay mga champions na. Amen? Tayo lahat ay mga mananagumpay na sa Panginoon. So, itong mga changes na to, itong mga improvement sa mind, at yung mga pagbabago ng behavior natin, tanggapin natin to bilang part ng process ng Panginoon para sa season ng growth. So lahat tayo dumadaan sa growth and lahat tayo, inaantay din natin yung growth natin sa bawat isa. So wag natin madaliin, wag natin sukuan yung growth natin kasi alam natin na nandyan na yan, paparating na yan, hinahanda lang tayo ng Panginoon. Yun lamang po at maraming salamat. Sa Diyos po ang kapurihan. So, ayan po yung kagandahan ng ating journey na merong progress habang tumatagal ay pataas ng pataas ang antas o quality ng ating pananampalataya. So, yun po yung napakaganda. Naalala ko, parang si Brother Dado yung nag-post ng, ito yung itsura ng baby Christian. kung alam ko lang na, pwede nating i-post sana yun no? Yung baby siya, pero ang mukha niya matanda na. Parang hindi ka na matutuwa Pero pag talagang baby, ang cute tingnan. No? Pero pagka yung mature na yung mukha, tapos yung struktura ng kanyang katawan ay pang baby pa, parang hindi magandang tingnan. So, talagang gusto ng Panginoon na tayo lumago. Ba't niya iniwan ng Bible? Ba't niya iniwan ng kanyang salita? Diba? Kung talagang ang daladala niya ay spiritual kingdom, ang tools doon, edi yung spirit, yung kanyang salita. Tandaan natin, yung salita ng Diyos, di ba? Yung small letter W, nanggaling doon kay Jesus, yung capital W. Siguro natandaan nyo yan. Magka-partner yan dalawang yan, hindi pwedeng hindi magkasama yan. No? Na yan din ay spirit. At ito naman, capital W, yan yung Holy Spirit. Tingnan ninyo yung Romans chapter 8, verse 9. But ye are not in the flesh, but in the Spirit. Wala na kayo sa laman.
Ibig sabihin nun, dati nasa laman pa lang tayo. Ipinanganak lahat ng tao sa laman. If so be that the Spirit of God dwell in you, kung daw ang Espiritu, alam nyo, ang Diyos nasa atin na. Si Kristo nasa atin na. Tayo kasi nga ang templo ng Holy Spirit. Building. Di ba? Tayo din yung spiritual nation, ang bayan ng Diyos. Sabi niya, so be that the Spirit of God dwell in you. Now, pasinin niyo to, if any man, kung ang sino man daw, have not the Spirit of Christ. Pasinin niyo, Spirit of Christ. Ang word kasi si Christ, di ba? Iisa naman yan eh. Now, if any man have not the Spirit of Christ, he is none of his. Hindi talaga siya kay Kristo. Ang nagpapatunay na ang isang Kristiyano, ang isang believer, ay kay Kristo, nasa kanya ang Espiritu ni Kristo. So, paano ang isang malaking ebidensya na nasa iyo ang Espiritu ni Kristo? Dito, sa pamamagitan ng kanyang salita, yan yung tumatanggap yung salita ng Diyos sapagkat nanggaling yan kay Kristo, nanggaling yan sa Holy Spirit. Kaya paano kang pananahanan ng Holy Spirit kung hindi ka nakakapakinig ng salita ng Diyos, which is Spirit? Di ba nanggaling po yan sa John chapter 6 verse 63, di ba? It is the Spirit, yun, that quickeneth. So ito, nagbibigay ito ng buhay. Ha? Life. It is the Spirit that quickeneth. The flesh profiteth nothing. Walang pakinabang ang laman doon kasi ang laman hindi tumatanggap ng mga bagay na spiritual kasi physical siya. So, papaano ng isang tao ay magkakaroon ng Espiritu ng Diyos sa pamamagitan ng pakikinig niya ng salita na Spirit na nanggaling doon sa Diyos, sa Panginoong Jesucristo. Kaya magkakaroon siya ng buhay ng Diyos at ang Diyos nasa Kanya na. Ito yung napakagandang maunawaan natin na after the cross, after the gospel ng mabuting balita, yung ginawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo, pakikinggan mo na lamang yung mensahe na yon, maunawaan mo lang yung, magliwanag na nawa yung mensahe ng cross. Pag maliwanag yan sa isipan mo, isinilang ka ng muli. At nasa iyo ang Espiritu Santo. Dahil nakinig ka ng mensahe ng mabuting balita na nagbibigay ng buhay. Diba? Diba, napag-aralan natin yun sa John chapter 1. In the beginning was the Word. And the Word was with God, and the Word was God. Pagkatapos, sabi nung verse 4 ay, in Him was life. Nasa Kanya ang buhay. And the light was the light of men. At iyon ang nagbibigay ng liwanag. Sa isipan niya yun, sa isip natin. Yung isip natin ng Espiritu ng Diyos. Kasi ang tumatanggap ng Espiritu na nanggagaling sa Diyos, yung salita ng Diyos, ay yung ating isipan. Wala namang ibang faktor sa bahagi ng ating pagkatao na tumatanggap ng salita ng Diyos na espiritual. Kung hindi yung ating isipan. Kaya nga, dapat ay ang isang mananampalataya para maging bagong nilalang, ang unang nababago sa kanya, yung kanyang isipan. Kaya ang sabi ng Ephesians, and be renewed in the spirit of your mind. Ang interest mo, nakikinig ka, nag-aaral ka. Kayo'y mga bago sa espiritu ng inyong pag-iisip. Diba? Ang talagang born again, ang nare-renewed sa kanya, yung isipan. Sa paanong paraan? Nakauunawa niya ang mga bagay na panlangit, which is yung salita ng Diyos. Yun yung mga bagay na panlangit. Espiritual. At ang tumatanggap nga po noon ay ang ating
isipan. Simpleng-simple lang, common sense lang. Huwag natin pahirapan ang ating sarili. Kailangan mong, ang kumakain ng salita ng Diyos, isip natin. Gaano mo tinitake ang salita ng Diyos? Kung ang ating physical, para lumakas ang ating katawang physical, kakain ka ng mga bagay ng pangangailangan ng physical. Ay di ganun din ang espiritu sa isipan. Para mabago yung diwa ng ating isipan. Magkakaroon ka ng kaisipan ng Diyos dahil dun mo makikilala ang Diyos. Nung araw kasi, sistema ng relihiyon, basta sumisimba ka, basta naniniwala kang merong Diyos, pero wala tayong time. Wala tayong panahon para i-research at talagang magbasa at mag-aral. Wala. Pero walang ibang paraan para ikaw ay maborn in the Spirit. Ang ipinanganak sa laman, outward, sa laman, lahat ng tao na nabubuhay sa lupa, may physical. Paano sila maboborn again in the Spirit? Ay di kailangan mong makinig ng mga bagay na spiritual. Kaya yun po yung katotohanan na dapat talagang lalo tayong magising. Ang nakakalungkot, minsan ay iniisip ng marami, parang wala na tayong pahalaga sa laman. Hindi totoo yun. Hindi po totoo yun. Kung pag-aaral at i-review natin yung ating mga nakaraan, yung ating buhay, ano laging lamang? Ano yung lagi nating inaasikaso? Laman. Physical. Material. Pagdating sa spiritual nga, kakaunti eh. Di ba? Yun naman yung katotohanan. Lahat tayo dyan ay tinatamaan. Pero, habang ikaw ay nagpa-progress, kaya nga, kung gusto mong mag-progress, doon ka lalong magpo-focus. Babaguhin mo yung lifestyle mo. Magkakaroon ka ng transformation una sa mind. Magkakaroon ka ng analyzation. Aba, ito totoo. Kaya pag ikaw ay tinatanggap mo yung mga bagay na espiritual, yung physical, susunod na yan. Magbabago ka ng schedule, magbabago ka ng lifestyle. Yan yung pagbabago. Diba? Mausisaan mo, hindi ka na masyadong magiging focus sa mga bagay ng panlaman. Hindi ka na makikipagkarera, hindi ka na makikipag-contest. Kasi ano ka na, kalmada ka na. No? Kalma ka lang. Kasi alam mo na, pag-aari ka na ng Diyos eh. Buhay natin nasa Diyos. Sipin mong ganda nung hawak ng Diyos ang buhay mo. At kapag inuuna mo palagi yung kanyang katwiran, sabi naman Matthew 6, seek ye first the kingdom of God. Ano yung kingdom of God? Spiritual. And His righteousness. At ang kanyang katwiran. Ano susunod? All these things shall be added unto you. Hindi ka naman titigil sa maghahanap buhay eh. Pero hindi mo pinababayaan yung kingdom of God. Makikita yun sa lifestyle mo. Makikita yun sa buhay mo. Kung ano ang binabalyo, yun ang ikikilos mo. Maapektuhan yung schedule mo, yung lifestyle mo. Hindi pwedeng hindi. Meron kang babaguhin. Kung meron palaging lamang, teka muna, bawasan ko to. Masyado akong nalilibang dito, inaagaw nito aking oras, teka muna, magiging wise ka. Kasi, ginigising ng salita ng Diyos at pinapakita ng Diyos sa atin, sa pamamagitan din ng kanyang salita, kung talagang ikaw ay papasakop sa Diyos, at sa kanyang salita, ay babaguhin ka niyan. Hindi yung palaging meron tayong alibay. Huwag kayong masasaktan. Lahat naman tayo, ito yung ating kahinaan eh. No. Babaguhin yan ang lifestyle mo. Yung pride mo, kakainin mo yan.
Paano mo makakainin yung pride mo? Kasi, yung pride kasi nakapokus yan sa laman eh. Diba? Pero pagka talagang nagpapasakop ka sa Diyos, at talagang ang Diyos natin, ito lang yon, sistema. Siya'y salita, capital W, verbo. Siya rin ang Holy Spirit. Kung bakit nasa atin ang Espiritu ni Kristo. Paano nasa atin ang Espiritu ni Kristo? Dahil tinatanggap natin yung kanyang salita, which is Spirit, na nagbibigay ng buhay. At ang isip mo nababago. At pag nabago ang isip mo, mababago ang lifestyle mo. Parang simpleng testimony yung kay May. Noon doon lang ako. Pero habang tumatagal, nagkakaroon ng dating yung salita ng Diyos, may nagbabago. At kinakailangan, hindi ka titigil doon. Kagaya ng sabi niya, tuloy ka lang sa pag-unlad. Kung paano ang teknolohiya ay paunlad ng paunlad, ay dapat sa espiritual, pataas din ng pataas. Nagpa-progress. Nagkakaroon ng growth. Yun yung sinasabi ng grow in the knowledge of grace. Peter, nga, but grow in grace. Ayan. Lumago daw tayo sa biyaya. Sabi ng iba, nasa biyaya naman tayo eh. Naunawaan na tayo ng Diyos. Hindi din sa ating mabubuting gawa. Ayaw na tuloy gumawa. Hindi naiintindihan. Kapag ang biyaya ng Diyos ay lumalago sa iyo, may nangyayaring gawa, may ebidensya. Napag-aralan natin yun eh. Ang pananampalataya, merong evidence. Parang si Abel, nung siya nanampalataya, naghandog siya ng mas magandang offering sa Diyos. According to the word, according to the scripture, according to the instruction ng Diyos. Kung ikaw talagang nasa biyaya, lumalago ka dyan. No? Hindi pwede yung nasa biyaya na tayo, ligtas na tayo. Hindi, parang wala ka nang gagawin. No? Grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ, sa pagkakilala sa Panginoong Jesucristo. Ayan. So, makikita natin, napaka-importante po nun. Sana po, meron tayong, yung quality ng ating pananampalataya, as time goes on, may nagbabago. Hindi na tayo kagaya nung dating kung ano yung buhay mo. Ano po? Hindi po naman mawawala talaga yung mga dahilan. Hindi po mawawala yan. Pero pagka laging may dahilan, sabi ng iba, pag gusto mo, may paraan. Pero pag ayaw mo, may dahilan. Totoo nga naman yon. Ano? Kaya ka hindi na nakakaroon ng time sa salita ng Diyos, busy ako eh. Inuunawa naman natin yan eh. May gagawin ako, importante ito eh. Nakakalungkot pagdating na ang araw. Sabi nga nung isang psychologist na babae, mga nanay, mga tatay, bantayan ninyo inyong mga anak. Baka minsan, yung kanilang minsan parang nagpapaawa, yung paiyak-iyak, ang dahilan, natotolerate na pala natin, nagiging, tawag doon? Serial liar na. Bakit serial liar? Kasi yung dahilan, yun na lang ang nagiging kanyang defense sa kanyang mga ginagawa. In the spirit, possible din mangyari yun. In the spirit, which is yun ang mas may value, possible din mangyari yun. Pero alam niyo, ang Diyos, hindi naman siya namimilit eh. Kaya lang, nagbibigay siya ng instruction. Ipinapakita niya sa atin yung dapat. Kaya pagka nagbigay siya ng instruction at ipinapakita niya ang magiging mga dulo noon, nasa sa atin na ngayon yung action, decision. Diba? Yung decision, meron niyang action. Hindi pwedeng, nagdesisyon ka, parang hanggang salita lang. Hanggang lang, pero walang action. Yan pumunta yung sinasabi ni James, ang pananampalatayang walang gawa. Doon na yon, baog. Dapat merong makikitang ebidensya. Okay? So sana po maintindihan natin itong
kagandahan na to ng kapahayagan ng progress sa quality ng buhay. Yung, I came that they might have life and that they might have it abundantly. Ako'y naparito para magbigay ng buhay. O, di ba? Asan yung buhay na binibigay niya? Ito yun, hindi po sa material. Kasi grabe naman kasi pag isinama mo palagi yung physical agad, nakakamali tayo eh. Sabi niya, no, the thief cometh not but to steal and to kill and to destroy. Sino yung mga magnanakaw? Para magnakaw at para pumatay at magwasak. Anong buhay ang wawasakin yan? Yun bang physical? Hindi ah. Ang tinutukoy na buhay na winawasak niyan, yung spiritual life natin. Dapat hindi tayo na-out of context. Nung araw, maski ako, ang interpretation ko dyan, physical. No. Hindi po physical life yan. Hindi po yan according to sa financial mo, sa ganda ng kalusugan mo. Hindi. Spiritual yan. Kasi na-out of context yan kasi si Jesus ang nagsasalita dyan. Kung si Jesus ang nagsasalita dyan, ang dala niya ay word, spirit, patungkol sa heavenly kingdom. So, hindi po yan earthly kingdom. Ma-analyze naman natin eh. Kasi yun nga yung kagandahan na kapag maliwanag sa iyo ang gospel, alam mo yung dala-dala ng salita ni Kristo. So yung the thief, yun yung mga Pharisees. Yun yung mga religious leader na kontra kay Jesus. Na ang dala ni Jesus ay heavenly kingdom. Na yun ang sinasabi ni John the Baptist, repent, for the kingdom of God is at hand, sapagkat malapit na ang kaharian ng Diyos. Na ang dala ni Jesus is heavenly, hindi physical. Nilinaw naman ni Jesus yun sa Luke 17:20, tingnan natin. Na hindi po earthly ang dala niyang kingdom. Palibhasa ay tinanong siya ng mga Pariseo. Ito yung mga Pariseo, ito yung mga magnanakaw, ito yung mga mamamatay tao. Ito yung nagwawasak ng buhay na una ng mga panahon na yun ng mga Hudyo. Ang dala-dala ni Jesus magbigay sa kanila ng buhay, which is hindi na po physical. Kasi sabi niya, kung kailan darating daw ang kaharian ng Diyos, ano sagot ni Jesus? Ang sinabi, ang kaharian ng Diyos ay hindi na paririto na mapagkikita. O di hindi physical. 21. Ni sabihin man nila, naririto o naririyan, nasa lugar. Sapagkat narito ang kaharian ng Diyos. Nasaan? Nasa loob ninyo. In our spirit, especially in our mind, dapat doon maghari ang Diyos sa pamamagitan ng kanyang salita. Dahil ang daladala niya, masaganang buhay. Diba? Masaganang buhay. Pero nagkakamali ang maraming interpretation at maski ako noon, nabiktima ako noon, na ang sinasabing buhay na masagana sa physical. No. In the spirit. Di ba, yung sinabi sa Revelation, akala mo ikaw ay mayaman? Akala mo ikaw ay hindi na nangangailangan? Kasi ang kausap niya doon, yung mga mayaman talaga sa physical. Pero hindi mo alam, ikaw ang mahirap. Ano yon? In the spirit. Walang laman ang kanyang espiritu, patay pa nga eh. Di ba? So nakikita natin palagi, yung nakikita ng mata na pangangailangan. Pero yung hindi nakikita ng mata, which is doon nakapokus ang kaharian ng Diyos, yon ang ating naniniglect, yon po yung ating napapabayaan. Kasi ang malinaw sa atin, yung sinasabi ng Bible, maluwang ang daan patungo sa pagkapahamak. Bakit? Maluwang ang daan, maluwang ang nakikita mo. Ito lang ang malaki mong nakikita. Makipot ang daan. Yun ang hindi agad nakikita. Saan? Patungo sa buhay. Anong buhay yon? Eternal. So, malinaw po. Hindi na natin masyadong dapat pabayaan pa ang pagkaunawa. Malinaw naman ang sinasabi ng Bible na ang kaharian ng Diyos ay
Jesus answered, my kingdom, pasinin nyo nga, is not of this world. Diba? Linaw nun, not of this world. Hindi sa mundong ito. Na hanggang ngayon, at noong araw, ang ating pinaniniwalaan, maghahari si Kristo dito sa lupa, yung millennial reign of Christ. Mali. Hindi dito ang kaharian na itatayo niya. Sabi niya, if my kingdom were of this world, kung ang aking kaharian ay dito sa mundong ito, then would my servants fight. Hahayaan ko na ako ipaglaban ng aking mga tagasunod. Di ba? That I should not be delivered to the Jews para hindi ako maibigay sa kamay ng mga Hudyo. Tapos ang linaw, but now is my kingdom not from hence. Hindi dito ang aking kaharian. Alam niyo po, kung lalawak yung ating isipan, mawawala na yung ating sistema ng dati nating pananampalataya na laging dito lang. Pero tandaan ninyo, hindi tayo pababayaan ng Diyos sa pangangailangang physical. Kanya rin ito. Pero ang business ng Diyos, ang agenda ng Diyos, kung bakit hindi maintindihan ng mga first century believers, lalo na ng mga Hudyo, sila yung dahilan kung bakit bumaba si Jesus sa lupa, ang primarily para sa mga Hudyo. Pero hindi siya naintindihan kasi taliwas ang kanilang isipan sa isipan ni Jesus. Ang isipan nila, physical. Ang isipan ni Jesus, spiritual, heavenly, and not of this world. Pero sila, in this world. Ngayon ang tanong, tayo bang mga mananampalataya, hanggang ngayon, ganito pa rin ang palaging agenda ng ating pananampalataya? Dito ba sa mga bagay ng mundong ito? Okay, hindi ko po ibig sabihin na baliwalain natin ang mga bagay ng mundong ito. No. Sa totoo lang, dalawang pagkatao meron tayo, pero inassure ng Panginoon, doon sa Matthew 6:33, na kung lagi mong uunahin ang kanyang kaharian at ang kanyang katwiran, wala tayong problema. Basta maghanap buhay ka, magnegosyo ka, pero huwag mong pababayaan ang una mong pag-i-invest sa ng iyong time at ng iyong effort ay yung kingdom of God, which is heavenly, spiritual. At sabi niya, idadagdag niya, hawak niya buhay natin. Gaano pa kayang winner tayo? Diba? We are more than conqueror. Napakaganda nga ng buhay nating mga mananampalataya. Kainggit-inggit sa katotohanan. Hindi tayo dapat mainggit dun sa mga parang sumasagana ang buhay at parang napag-iiwanan tayo. Hindi tayo dapat mainggit dun. Kasi kaya naman ng Diyos dalhin tayo kung ibig niya, ibibigay niya, walang makakapigil. Kung gusto ng Diyos, dumating sa iyo ang milyon, walang makakapigil doon. Tama? Tama. Kasi Diyos na may desisyon nun eh. Basta maghanap buhay tayo, magnegosyo tayo, pero dapat ayos ang ating pananampalataya sa kalooban ng Panginoon. Okay? So, ito pong mga bagay na ito, napakahalagang maunawaan dahil yung progress, yung quality of life, yung masaganang buhay, wag ninyong parang mababaliwala yung ginawa ni Kristo. Ang focus ng ating pagsamba ay lagi nating binavalue, pinahahalagahan, ina-appreciate, ina-acknowledge ang ginawa ni Kristo. At sa pamamaraan lamang ng pakikinig at pag-aaral through His Word sa good news para yung Spirit nga, yung salita niya, magbigay ng buhay na masagana. Bakit ba tayo sinabi sa Ephesians 1:3? Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who had blessed us with all spiritual blessings in heavenly places in Christ. Gusto niyo ba maging powerful yan? Nasa sa atin, gaano mo kinakain ng isipan yan? Gaano mo tinitake yan? Gaano mo pinaniniwalaan yan? Gaano mo binabalyo ang salita ng Diyos? Purihin nawa ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo. Ano sabi diyan?
Bakit mo mapupuri? Bakit mo mapasasalamatan? Na siya ang nagpala sa atin. Anong klaseng pagpapala? Ng bawat pagpapalang ukol sa Espiritu. Di ba? Linaw nun? Lahat ng, anong pagpapala? Lahat ng pagpapalang ukol sa Espiritu. Saan? Dito pa sa lupa? Hindi, sa sangkalangitan. Kay Kristo. Ang problema sa tao, sana huwag ng ganito ang mindset natin. Pag ang mga bagay na nakikita lang ang nababalyo natin, yun ang problema. Doon lang tayo masaya. Pero pagka hindi na nakikita yung value, parang di masyadong... Paano masasabing ang dating sa isang tao ay walang value? Hindi masyadong nagbibigay ng panahon, ng importansya. Ganun lang naman madaling makita sa ating sarili kung ano yung binabalyo natin eh. Pag mahal mo ang isang tao, may time ka. Mahal mo anak mo, may time ka. Mahal mo yung asawa mo, may time ka. Mahal mo yung boyfriend or girlfriend mo, may time ka. Pag meron kang mga bagay na mahalaga sa iyo, may time ka doon, nasa isip mo palagi, okupado lagi ng isipan mo yung mga bagay na mahalaga. Ganun lang kasimple po yon. Pero ang problema nga po, papaano natin mabe-breakthrough na mas may value ang mga bagay ng spiritual. Yun yung malaking Yun yung malaking katanungan. Paano mo mababalyo? Paano? Pag nagtiwala ka sa salita ng Diyos. Kung talagang totoo ang salita ng Diyos. Di ba? Di ba binabalyo natin? Totoo yun. Mangyayari yun. Pag mayroong isang tao na nangako sa iyo at naniwala ka, pag sinabi, magkita tayo, pupunta ka kahit malayo. Kasi mayroon kang papakinabangan sa kanyang pangako. Di ba? Paano sa pangako ng Diyos? Gaano yan katotoo? Yun yung ibig ko po sabihin, doon tayo dapat mag-grow sa quality din ng ating pagtitiwala. Yung level ng ating pananampalataya. Tingnan ninyo to. Yung sinabi ni May, Galatians chapter 2 verse 20. Ako'y napako sa krus na kasama ni Kristo. Hindi na ako ang nabubuhay. So, ibig sabihin, sabi ni Pablo, isinama niya kanyang sarili dahil in-identify siya ng Diyos, lahat tayo inilakip ng Diyos, lahat ng tao inilakip ng Diyos sa kamatayan at sa pagkabuhay na mag-uli ni Kristo. Inilakip. At ang malimit kong ilustrasyon, ganito. In the Spirit, hindi natin nakikita, parang ganito ang ilustrasyon. Eto tayo, nung si Kristo, halimbawa lang po to, inilakip, isinama. Kaya si Kristo, napako sa krus. Ano sabi ni Pablo? Ako'y napako sa krus na kasama ni Kristo. Asan ka? Kung ikaw ay inilakip, ang totoo, in the Spirit, andun ka, kasama ka. At hindi na ako nabubuhay. Ibig sabihin, nung si Kristo ay napako, naandun tayo, yung bawat isa sa atin. Gaano mo pinaniniwalaan yan? Yan po ang tanong. Gaano katotoo sa iyo yan? Yan ay sa Espiritu ginawa. Hindi nakikita. Ako'y napakong kasama ni Kristo Jesus. Kung si Jesus ay napako, namatay at inilibing, kasama tayo doon. Kaya yung ating pinag-aaralan paulit-ulit na Romans chapter 6, count yourself. Ibilang ninyo ang inyong sarili sa kanyang kamatayan at sa kanyang pagkabuhay na mag-uli. Diba? Kaya natin pinag-aralan yung inward and outward man. Yung ating outward man, namatay, ating laman, napako at inilibing. Kasama ni Kristo. Andun ka nasa loob ka. Ang tanong dito, gaano ko ito pinaniniwalaan? Si Pablo, sinabi niya, ako'y kasamang napako ni Kristo Jesus. So ngayon, yung identity mo, hindi ka na yung dati mong pagkatao. Sa paanong paraan? Yung isip mo,
naniwala sa ginawa ni Kristo. Kahit 1,000 taon nang nakararaan, lahat ng tao in-identify dyan at ang nanampalataya lang ang naniniwalang totoo yun sa kanyang buhay. Pakipost nga, Galatians 2:20. Hindi na ako ang nabubuhay. Totoo ba yan? Ibig sabihin, yung buhay mo na dating hindi ka believer, nung dating hindi ka pa Kristiyano, nasa relihiyon pa tayo, nasa maling paniniwala pa tayo, hindi pa maliwanag ang gospel sa atin, ganun ang buhay natin dati. Kakaunti yung basta pumasok lang sa isip mo, namatay si Kristo para sa atin, pero yung pag sinabing inilakip at ina-identify mo ang sarili mo, wala pa tayo doon. Pero ngayon, maliwanag na sa pag-aaral natin ng gospel. Si Kristo na ang nabubuhay sa akin. Gaano katotoo to? By faith. At ang buhay, eto, pansinin niyo po, at ang buhay na ikinabubuhay ko ngayon sa laman, ibig sabihin, habang nabubuhay pa tayo ngayon sa laman, ay, ano sabi dyan? Ikinabubuhay ko sa pananampalataya. So dapat, depende ito sa inyong pagtanggap eh. Sabi ko nga sa Bible study, depende ito kung gaano nyo tinatanggap ito. Kung gaano nyo pinaniniwalaan yung salita ng Diyos. Gaano yung quality ng katotohanan ng salita ng Diyos sa ating isipan, sa ating buhay. Sabi diyan, ang ikinabubuhay ko ngayon sa laman ay ikinabubuhay ko sa pananampalataya. So meaning, habang nabubuhay ka sa laman, sabi ni Lorime, natutunan niya na ngayon si Kristo na yung identity ko. Ikinabubuhay ko saan? Sa pananampalataya. Ang pananampalataya nito kanino? Sa anak ng Diyos, kay Kristo, na sa akin ay umibig at ibinigay ang kanyang buhay, ang kanyang sarili dahil sa akin. Sabi ng iba, si Pablo po yan. Kasi talaga pong lingkod ng Diyos yan. No. Basahin natin ang 2 Corinthians chapter 5, starting verse 15. At siya, sino yung siya? Di ba? Ito si Kristo. Yan ang tinutukoy na at siya ay namatay dahil kanino? Dahil sa lahat. Sino yung lahat? Tayo. At siya ay namatay dahil sa lahat. Para sa atin, sa bawat isa sa atin. Sino ka man, ano man ang kalalagayan mo, ano man ang profession mo. Diba? Upang, pasinin niyo to, kung siya ay namatay para sa lahat, yun daw, sabi, upang ang mga nabubuhay, sino yung nabubuhay? Tayo yan. Nabubuhay ka pa ba? Ay huwag nang mabuhay pa sa kanilang sarili. Di ba yun ang sinabi ni Pablo, hindi na ako nabubuhay sa aking sarili. Kung hindi si Kristo na namatay sa kanya. O di kung ano yung propesyon, idinideklara na pananampalataya ni Pablo, ganun din dapat ang mga mananampalataya. Bakit? Kanino ba namatay si Kristo? Sa lahat ng tao. O di isama natin ang sarili natin. At siya ay namatay dahil sa lahat. Sige, ito. Marami tayo. Ito, marami. Mga believer. Ngayon, tayo daw nabubuhay, ito daw nabubuhay, sabi diyan, ay nabubuhay upang huwag nang mabuhay sa ating sarili. Naintindihan niyo ba yon? Hindi ka na nabubuhay sa iyong sarili. Ha? Anong ibig sabihin nun? Hindi na sa sarili mong interes. Hindi na sa sarili mong gusto. Kasi nabubuhay ka na kay Kristo. Yung dati mong pagkatao namatay na nga eh. Kaya nga ikaw ay bago ng nilalang. Itinuturin mo na nga itong flesh, patay na. Kaya lang ang dati natin pagkilala sa ating sarili, palagi itong ating outward eh. Aminin natin, totoo yan. Ang pagkaintindi natin sa ating sarili, ito lang outward. Yes, nung tayo ay hindi pa believer, ito lang ang ating pagkatao. Pero nung tayo ay nanampalataya kay Kristo, meron ka ng dalawang pagkatao. At ang mismong ikaw, yung consciousness, yung spirit, yung inward man, yung may kamalayan, yung nag-iisip, yan yung inward man. Yan yung binuhay ni Kristo. Yan yung
nabubuhay na para kay Kristo. Hindi na ito, kundi doon sa namatay dahil sa kanila at muling nabuhay. Tingnan mo nga yung 16. Kaya nga, mula ngayon, pansinin niyo to, ay hindi na namin nakikilala ang sinuman ayon sa laman. Sino man ayon sa laman. Bakit? Alam niyo, pinag-iisipan ko to. Pinag-aralan kong i-analyze. Sabi diyan, bagaman nakikilala din namin si Kristo ayon sa laman, ngunit sa ngayon, hindi na namin nakikilala siyang gayon. Sa totoo lang, yung laman, tapos na yung purpose noon. Si Kristo, Espiritu na ngayon na nasa atin. Kaya nga nananahan si Kristo sa atin, nabubuhay sa atin. Lalo na sa church, tayo ang kanyang templo. Makinig kayo magaling, importante po to. Sana ipagkaloob ng Diyos na patuloy na mabuksan ang ating pagkaunawa. Naalala ko, nung si Jesus ay pinuntahan ng kanyang pamilya sa laman. Ang sabi nung isang alagad, Panginoon, narito ang iyong mga magulang at ang iyong mga kapatid. Hindi ko lang matandaan yung talata. Ano sabi ni Jesus? Sino-sino ang aking mga magulang? Sino ang aking mga kapatid? Diba? Sabi niya, sino yung aking mga kapatid? Ang gumaganap ng kalooban ng Diyos, sila yung aking mga kapatid na babae at lalaki. So in the Spirit, ina-analyze ko, makinig po kayo magaling. In the Spirit, ang tinutukoy niya, yung mga nanampalataya sa kanyang salita, yun ang kanyang tunay na kapamilya. Tayo, bilang mga anak ng Diyos, sa Espiritu, hindi sa laman. Possible, ayokong mag-final na gano'n yung ibig sabihin. Hindi na namin nakikilala ang sino man sa laman. Diba? Ibig sabihin, ang mas nagkakaroon ng halaga ngayon, tayo ay pamilya, body of Christ. Hindi according to the flesh. Kasi ang sabi ng ng 1 Corinthians 15:50, tingnan natin. Sinasabi ko nga ito, mga kapatid, na ang laman at ang dugo ay hindi makapagmamana ng kaharian ng Diyos. Ano yon? Itong outward. Itong physical. Hindi ito magmamana ng kaharian ng Diyos. Ni ang kasiraan, itong daw ay may kasiraan, ay magmamana ng walang kasiraan, ng buhay na walang hanggan. Hindi ito ang magkakaroon ng buhay na walang hanggan, pero nung araw, maski ako, ang turo sa amin, mabubuo uli itong ating physical. Diba? Yung mga laman daw ay magsasama-sama ng mga patay. At pagkatapos, magkakaroon uli na mabubuo uli ang laman at kung ikaw ay Kristiyano, yun yung magkakaroon ng buhay. Mali. Ang linaw po dyan na ang laman at ang dugo hindi magmamana ng kaharian ng Diyos. Kasi, pag binalikan mo yung pinaka-basic, ano sabi ng Panginoon sa John chapter 3, ang ipinanganak sa laman, sa laman. Ang ipinanganak sa Espiritu, sa Espiritu. So, yung ipinanganak sa Espiritu, yun yung nabuhay na mag-uli yung Espiritu na dating patay. Sapagat lahat ng tao, ang namatay yung Espiritu mula kay Adam. At si Jesus lang ang may taglay ng pagkabuhay na mag-uli. Ang linaw po nun. Kaya resurrected na ang bawat isa sa atin nung ating tinanggap ang salita ng Diyos patungkol sa Ebanghelyo ni Kristo. Ephesians chapter 1 verse 13. Balik uli natin itong talatang ito. In whom you also trusted after that you heard the word of truth. Na sa Kanya kayo rin naman pagkarinig ninyo ng aral ng katotohanan. O di ba? Ano yung aral ng katotohanan? Ang ebanghelyo ng inyong kaligtasan. Nasa Kanya rin naman, mula nang kayo'y magsisampalataya, kayo'y tinatakan ng Espiritu Santo
na ipinangako. So, ang merong Espiritu ni Kristo, yung sinasabi ng Romans 8:9, wala na kayo sa laman, kundi kayo ay nasa Espiritu na. Sapagkat kung ang isang tao ay wala ang Espiritu ni Kristo, siya ay hindi sa Kanya. So, sinong talagang pag-aari ni Kristo? Sino talaga ang na-born again? Ayan o, yung nakarinig ng aral ng katotohanan, ng kaligtasan, ang ebanghelyo ng kaligtasan, na nang kayo yung sumampalataya, kayo'y tinatakhan ng Espiritu ni Kristo, ng Espiritu Santo. So, totoo to. Yung si Jesus o yung Holy Spirit, ang daladalay salita ng Diyos, Scripture, nasa Bible, na iyon ang Espiritu na nagbibigay ng buhay. Ang tumanggap noon, born in the Spirit. Ipinanganak sa Espiritu. May Holy Spirit. May Espiritu ni Kristo. Nananahan si Kristo. Ano bang aantayin natin na pagbabalik ni Kristo? Nasa atin na si Kristo. Ano mas maganda? Nasa atin na si Kristo o aantayin pa natin babalik si Kristo? Hindi po ba? Ang linaw-linaw niyan Nasa atin na si Kristo. Ano sabi ng Romans 8:9? Kung wala sa isang tao ang Espiritu ni Kristo, siya ay hindi sa Kanya. Maliwanag po ba yun? Hello? Blessed po ba kayo? Amen. Kasi ang tinutuklas natin, yung katotohanan ng salita ng Diyos. Di ba? Kaya yung sinasabi ng 2 Corinthians 5:15, hindi na ako nabubuhay, hindi na tayo nabubuhay. Si Kristo namatay para sa lahat at ang lahat na nabubuhay ay nabubuhay na para sa Kanya. Ito yung tanong. Ngayon po ba yung quality ng buhay mo? Nabubuhay ka na ba talaga para kay Kristo? Talaga bang ang identity natin ay si Kristo na? Yun po yung journey. Kung nararamdaman mong parang hindi pa, huwag kang titigil. Patupunta tayo doon. Yan yung sinasabi ng Philippians chapter 3, tingnan natin, verse 10. Upang makilala ko siya. Sino yun? Si Kristo. Paano natin siya makikilala? Mga kapatid, paano niyo siya makikilala? Dahil ba sa pangungumpisan mo, naniniwala ako sa Diyos? Hindi. Sa pamamagitan nito. Pag tinatanggap mo ang salita ni Kristo sa pamamagitan ng Bible, makikilala natin si Kristo. Bakit? Ang kasulatan ang nagpapatotoo tungkol sa akin. Diba? Sabi ni Kristo. So sabi diyan, upang makilala ko siya sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan, ng kanyang pagkabuhay na mag-uli. Ganun po ka-powerful yung resurrection, the power of His resurrection. Yun yung ating pinag-aaralang magaling at inia-apply sa ating buhay. Na meron tayong power, meron tayong kapangyarihan. Spiritual po yan. Hindi po yan yung hindi ka tinatabla ng bala, yung hindi ka nagkakasakit. Hindi po yun. Spiritual po yan. Yung kapangyarihan ng kanyang pagkabuhay na mag-uli, nakapokus yun doon sa ating taong panloob, sa ating inward man na dating patay, pero dahil sa ginawa ni Kristo sa kanyang muling pagkabuhay, at ikay nananampalataya, inilakip tayo kasamang sa kanyang pagkabuhay na mag-uli. Ano yun? Yung inward man. Kaya yung ating resurrection, maraming inaantay pa yung resurrection, future, hindi na po yun future. Nangyayari na po yun sa bawat mananampalataya. Resurrected na. At kapag resurrected ka na, nasabi ng 2 Timothy 1:10, ngunit ngayon ay nahayag sa pamamagitan ng pagpapakita ng ating tagapagligtas na si Kristo Jesus. Ito yung appearance, lalo na sa krus ng Kalbaryo. Anong ginawa? Na siya ang nag-alis ng kamatayan. He had abolished death. Inalis na po yung death. Ano nung kamatayan yan? Spiritual. Yung dating patay na espiritu natin, nung siya'y nabuhay na mag-uli, nabuhay na yun, hindi na yun mamamatay. Abolished na yung death. Na nagdala sa liwanag ng buhay at nang walang pagkasira, yun ang hindi na masisira, mga kapatid.
Dati po, yung ating isipan, yung ating espiritu, corrupted. Sira. Walang buhay. Pero, dahil sa kanyang pagkabuhay na mag-uli, doon sa krus ng Kalbaryo, binigyan niya tayo ng pagkabuhay at wala nang kamatayan. He had abolished death. Past tense na po yun. At saan daw dinala? Nagdala sa liwanag ng buhay at nang walang pagkasira. O, di ba? Sa pamamagitan ng Ebanghelyo, ng mabuting balita. Ito yun. Kaya ganun na lamang yung ating pag-focus sa Gospel of Christ. Amen po ba? Masaya po ba kayo sa inyong isipan? Dahil nalalaman natin ang katotohanan. Hindi naman natin napag-aralan niya nung una, pero nagpapasalamat tayo sa Diyos, nagliliwanag sa atin ang salita ng Diyos. Kaya yan po ay buhay at liwanag. Ang kanyang salitaan nagbibigay ng buhay at ilaw. Saan? Sa isipan. Hindi po yung ilaw na ganyan. Yung liwanag ng araw, hindi po yun. Liwanag sa ating isipan. Namumulat tayo sa katotohanan. Kaya salamat sa Diyos, salamat sa Panginoon. Aral lang po tayo. Yung quality ng ating pananampalataya, yung buhay nating talaga, yung ating espiritu, dapat po lumago yun. Doon ka magiging masaya. Doon ka magiging, makikita mo yung tunay na kayamanan. At itong ating physical ngayon, ano lang ito, vessel of honor. Yung mga unbelievers ay hindi vessel of honor. Kasi ang purpose ng buhay nila, pang sarili lang, para dito lang sa lupa. Yumayaman, umuunlad, sumasagana, nakakatuklas na mataas na teknolohiya ng buhay, pero sa espiritual, wala. Dahil patay ang kanilang espiritu. So, sana makita ninyo yung katotohanan na to, yung kagandahan ng pag-aaral. At sana, magkaroon tayo ng tinatawag na sama-samang pagbabago ng pananampalataya. Yung lumang paraan ng buhay ay iwan na natin. Yun ang sinasabi ng Bible, iwanan nyo na yung datihan ninyong pagkatao. Sabi ng Bible, ano yung datihan pagkatao? Wala, puro pagsariling pangangailangan, interes, pangarap, wala namang masama dun eh. Kaya lamang, hanggang doon lang ang isipan. Sabi ng Bible, huwag ninyong ituon ang inyong isipan sa mga bagay ng panlupa. Ituon nyo ito sa mga bagay na panlangit. Pag sinabi pong panlangit, salita ng Diyos. Sana po, habang may lakas pa tayo, habang mayroon pang oras na kaya nating magbasa, makinig, mag-aral, baguhin natin po yung ating lifestyle, yung schedule, at maging matalino po tayo. Ang magtutulak po niyan sa inyo, yung pag-ibig ng Diyos. Hindi po yung utos ko, dahil sabi ni pastor, hindi. Salita ng Diyos po ang nagsasabi at nagtutulak sa atin. Kaya salamat po sa Panginoon. Sana po, ako naniniwala, huwag niyong bibitawan. Pag inuna natin ang kanyang kaharian, ang kanyang katwiran, huwag kang mag-alala. Sa bukas, kung paano ang bukas, hindi tayo dapat mag-alala doon. Nagpaplano tayo, nangangarap tayo, pero hindi tayo yung parang, ano ba, tawag dyan, masyadong punong-puno ng alalahanin. Mga pag-worry natin sa buhay. Maging masaya tayo kapag ang kagalakan ay ang kaharian ng Diyos ay yung isipan, pati itong ating kalusugan, maaapektuhan niya. Mawawala ang takot, mawawala ang masyadong pangamba. Okay, nagkakaproblema tayo, pero hindi masyadong kagaya noon dati. Nakaka-move on tayo, lumalaban tayo, nagpapatuloy tayo